Kamusta mga drawing? Alam nyo bang hindi pa natatapos yung bangkingan? Dahil nandito na ang isa sa pinakamalupit na merch na pwede nyong masuot. Kasama natin ang Debalaker na isang international motorcycle group na against sa mga kamote riders. Si Joshua Malaki na sobrang solid na artist ang gumawa ng design para sa shirt. Napakaangas pagsuot mo ito sa ride. Meron itong off-white colorway para aesthetic din tayo. Limited edition lang to at available na ito sa Shopee. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa taplano. So alam nyo na, add to cart na! Ayun, bumalik na ako. Kala na wala ako. So, ayun. Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast episode 60. Ayun, kamusta kayo mga drawing, and good evening, good morning, and good night saan man kayo sa mundo. And kung napakinggan nyo yung last episode namin tungkol sa Vietnam, and maganda mag-travel dun. Siguro kahit hanggang December to February kasi para malamig. Aga ng aga ng plug ng ng travel. So today, sobrang solid yung magiging guest natin. And isa din to sa mga na-meet ko sa art industry and sa art scene, na isa sa mga malupit na kilala kong animator and artist na nabubuhay dito sa Earth. Ayan. And mamaya, kung napapansin nyo yung intro natin, itong logo. Ay, wait. So, ayan. Kung nakita nyo yung logo ng Di Na To Drawing, siya yung gumawa nun. So, solid talaga. And, bago tayo magsimula, siguro, kamusta kayo? Ilan na ba ang viewers natin? Shoutout sa 5K viewers natin sa playback, Kamusta yung mga gabi nyo? And sana masarap yung ulam nyo ngayon. And yan, di ba? Nakita nyo yung logo natin. Siya yung gumawa nun, yung animation nun. And nakakatuwa, Siya na yung magiging guest natin. So, pakilala muna natin yung guest for today bago natin siya kausapin, Isa siyang multimedia artist, animator, gumagawa rin siya ng graphic design, nagpo-photography din, tapos parang ang lupit din ng taste nito sa music, mamaya pwede natin pag-usapan yun, tsaka ang damit kami mapapag-usapan tungkol sa siguro sa mga geek side, sa mga gaming, tapos sa pop culture, isa na rin yon. And ayun, na-feature na yung art niya sa Manila Bang, Luzon Art Fair, yung recently Shared Humanity, yung exhibit namin sa Baguio. Ayun, nakakolab ko siya. First time ko siya nakakolab. And first time na hindi ko sure kung pero yun, first time nga na nakakolab ko yung guest natin sa photography art ko naman. And na-feature na rin siya sa Art Fair Philippines. So, sobrang bigat nitong guest natin for today. And without further ado, please all welcome Deadman. Hindi gumana yung hotkey ko. Ayun. Hello. Hello guys. Hello po. Ayan, si Deadman. So, pakilala ka muna, Deadman, sa ating 7K listeners ngayon. Grabe. 7K na agad. Puring-puri ako sa intro. Hello guys. Ako po si Deadman. Ayan. Ayun, nabanggit niya kanina. Ang dami kong pinagagawa sa buhay. Pero yun, mainly digital artist and animator. Kasi yan, ayun, nasa Web3 space, tas Crypto Art PH. Ayun, ano pa bang pakilala? Bata pa po ako. Pero ayun, Oo nga. yes, parang napapansin ko sa mga exhibits. Parang sobrang young ko pa for that. Pero yun, thankful for that pa rin. Anyway, yun. Ayun.
So, ano, dati kasi, nung hindi ko pa siya kakilala, wala kasi siyang pangalan tsaka mukha dun sa Twitter. It's Deadman. Sabi ko, "Ang lupit nitong taong ito ah." Tapos nung nakita ko siya, grabe, ang bata pa pala. Sobrang bata, lupit na. Sabi ko, grabe, daming talent nito. Kakaiba din. Ano pala ano nyo? Ulam nyo ngayon, Deadman? Ulam no, labo. Kanina, masarap na luto ni Mama, tag dito, tofu sisig. Ay, masarap yan. Maanghang o yung Sa sakto lang? mahang. Mahilig ako sa mahang eh. Bicolano ka ba? Hindi. Mahilig lang. Mahilig lang. Mm. Ayun no. Ang sarap nun to, tofu sisig. Tapos, Mm. healthy pa. Yun yung gusto ko dun, healthy. Sarap. Mas malayo sa sa tukso ng processed foods. Pero masarap nga yung tofu sisig. Favorite ko rin ng tofu sisig. Ako din. Ano pa yung besides the tofu sisig, ano yung favorite na ulam mo? Labo na tanong kayo, no? Ulam. From art na nag-iulam eh. No? Ano ba? Beef steak. Ayun, all-time favorite. Beef steak na yung traditional na may Pinoy beef steak. Ah, May malalaking, onions. sibuyas, Mhm. white onions, yung masarap. Sarap. Oo nga, matindi yun. Ganun. Kumakain ka ng ng liver steak, maganda. Kumakain naman, ay, yung liver steak mismo, yun. Pero, pag yung mga nakahalo naman sa pagkain. Okay lang. Kain. Hindi naman ako ganun ka-arte sa pagkain. Iba din kasi yung lasa ng ng atay eh. Mm, Na- mapait. Iba yun eh. Kaya okay na ako sa bistek eh. Ayun no. Tapos, ayun no, kung di nyo pa nami-meet si Deadman, malalaman nyo lang yun pag pumunta kayo sa exhibitions. Sobrang lupit niyan. Makita nyo rin siya. Nagtatago nga ako eh. Bigla akong dinox eh. Dinox. Okay. Kailan ka ba yung parang, kailan mo ba nalagay yung Deadman? Ano pa, 20... Naisip ko siya around 2019, 2018 pa. So bago pa nung Web3, Deadman na yung naisip mo? Hindi, may iba akong kasi hinihiwalay ko yung moniker Yung, sa tag dito sa work eh. Meron pa 19 MB eh, kung kilala niyo. Oo, 19 MB nakita ko. Siya yun sa photog and video side. Tapos si Deadman, naisip ko siya for art side. Tapos simula nung pumasok ako ng Web3, supposedly yun nga, na parang ayoko rin muna magpakilala. Ganun. Nilabas ako sa exhibit. Saan ba yung first exhibit mo pala? Ang first ata ay... Saan ba? Manila Bang ba? Manila Bang, tsaka yung tawag dito yung collab namin ni Tito Jobs sa may Digital Artist Award sa Gallery Paloma. Oo nga Mhm. pala. Yun yung sa Oo nga mga pala, first mayroon ones. pala sa Galleria Paloma. Ayun nga, nakita. Ay, sino yun? Ay, hindi, pero parang nakita ata before pa nun or... Hindi, ano ba nauna? Paloma ba o Manila Bang? Alam ko Paloma ata. no? Pero parang nakita dati. Baka Before sa pa nung- Aswang. Oo ata, sa Aswang. nakita dati. Yun, tapos, yan, kung di nyo natatanong yun si Deadman, sobrang lupit na animator yan eh. Grabe. Tapos, kakatapos lang nung exhibit namin sa Baguio, sa Shared Humanity. So, isa yun sa, sa Pisco na nakakolab ko talaga to. Sobrang, honored ako dito na makakolab ko si Deadman kasi Grabe. ang lupit ng gawa niya. Baliktad. Baliktad ba? Ang lupit ng gawa niya. Wait lang, tumatawag si Mama. Ang galing, no? Sa live tumatawag si Mama. I-mute ko lang saglit. Trip. Hello po. Yun. Balik tayo dun. So, yung tawag dito, yung sa Shared Humanity, yun, kwento ko lang saglit.
bago pa yun, meron pa silang exhibit sa Luzon Art Fair. So, recently lang din yun sa Tarlac. Tarlac, no? Yes, Tarlac. Yun yung na-GMA kayo, yung mga yung na-interview si Kai. Mm. Yun yung lupit nun. Tapos, yun lang yung nasabi ng digital art. Kasi digital naman. Binungad. Yun talaga, digital siya. Pero hindi siya na-highlight na as an augmented reality. Pero, yun no, parang isa din sa pag-usapan natin yung AR mamaya, augmented reality and animation sa topic namin dito kay Deadman, no. So, yun nga, kwento ko rin nun sa Shared Humanity. Gustong-gusto ko talaga kakolab to si Deadman nung ano pa dati pa kasi nakita ko yung gawa mo nung first time yung sa Aswang yata. Yung PFP. Yung mga ina-animate mo yung PFP. Sabi ko, lupit nito Galing, sabi ko. Grabe. May nagsabi ba sa'yo nun? Mag-animate ka? Wala. Naisip ko lang yun. Noong time na gumagawa ko ng animation sa Aswang, parang ano lang din yun parang trial pa lang, parang first time ko palang mag-character animation. Tapos yun yung ginagamit ko usually before pang salo ng mga whitelist. Oo nga pala, uso whitelisting nun. Yes, noong tayo na yun. Yan. Yung ano nun, anong gamit mo? Anong software gamit? Nag-start ako sa After Effects. Kasi character animation. Tapos natuto akong mag-spine. Ayun, spine. Pang 2D characters. Ayun, di ba per element yun? Kinakat mo siya. Body parts. Para yun yung papagalawin mo. Mas mahirap ba spine kaysa sa After Effects? Hindi ko masasabing mas mahirap, magkaiba sila ng purpose per se kasi yung spine nagfo-focus siya sa rigging tsaka character animation talaga. Parang ginagamit ko siya side by side kasi yung compositing naman tsaka sa effects, sa mismong After Effects. Gets. Yung gagalaw lang yung elements do sa spine tapos yung mismong character. Tapos yung ang galing. Composition sa sa After Effects na. Galing Tapos sabi ko, lupit nito, napagalaw niya yung PFP nung Aswang. Tapos sino ba to? Sino yung Deadman? Tapos gumawa ka nung nasa train ba yun? Yes, yun yung... Yung banner yun, di ba? Yun na. Kuha na ako ni Aswang as featured artist. Lupit nun sa banner, sabi ko. Ano yun? Saan mo nakuha yung style na yun? Kunwari, di ba maganda, ano siya, colored. Tapos after nun, parang 3 seconds ba? 4 seconds, magta-transition siya sa black and white tapos medyo dark yung ano. Noong time na yun, nag-experiment pa lang din ako sa styles nun kasi pero talaga, ang main habol ko talaga is may skeleton nga na tas black and white. Usually kapag pinapakita ko yung skeletons, black and white talaga. Which is black and white naman talaga kaya para siyang kasi, tutuloy ko na to dun sa meaning ng skeletons for me. Oo nga, Ayun kasi, parang, tawag dito, ang skeletons for me, nagsisymbolize ng pagiging humans natin. So, regardless kung anong skin color mo, ganun, parang in black and white, may puto ka pa rin, parehas tayo. Kaya, most of the time, yung black and white portion is for the skeletons. Pasok nga sa Shared Humanity yung ginawa mong skeleton na. Ayun. Sabi ko, lupit. Hindi ko alam, nakita mo ba yung ginawa ko muna na yung sa letters o sa yung bago? Hindi. Wala ka pa idea dun, no? Wala. Naisip ko lang din yung randomly. Galing kasi, di ba, parang gumagawa na ako nung ganun. Nakita ko nga Tapos biglang sabi ko, sakto, parang halos parehas pala kami nung na naisip. yung ginawa, yung may phrase doon sa photos. Kaya ang galing, sabi ko, sumakto yun Lupit. Connect lang din. Ang dami nga natuwa doon sa isa sa pinakamataas na scans. Yung Repol. Yung sa Batanes tsaka yung kay Derek yata yung naglalakad na sa Japanese something.
Yun. Isa yun sa mataas na scan sa RTV eh. Galing. Tuwa sila eh. Grabe eh. Yung animation eh. Lupit eh. Tapos yung tawag dito. Bago ka napunta doon, sabi sa bio mo dun sa nakita ko sa portfolio mo. Ka dapat? Gusto mo multimedia arts pero Yes. sa Comsci ka napunta. Hmm. Ano nangyari doon? Bakit? Sino namili ng course mo? Ganun. Ikaw ba ay tinutopak? Tug-tupak, tug-tug-tupak. O nagtatantrums? Tara, at pag-usapan natin ng inis, Hate. senti, Trauma. at baka kahit papano, kami ay makatulong sa'yo. Kung ikaw ay may topak o tantrums or both, welcome ka. Join us. I'm Kian And I'm Geraldine. as we talk about topics that will surely give you topak and tantrums. Lagi niyong tatandaan, topak is human, to forgive is divine. That said, Tantrums responsibly. Listen and follow us on Spotify. Bye! Ako pa din naman. Ikaw pa. Pero lang doon, simpleng answer lang ay pera. Mas mahal ang multimedia courses. Saan ba to? Pwede ba i-docs yung Alin? school? Okay lang. Pwede naman. Hindi, ang parang naging dream school ko noon before, parang CIIT ata. Kasi sila yung may parang isa sa mga unang may magagandang multimedia courses na may nagpo-focus talaga sa digital art. Legit nga yung ganda. Pero napunta ako ngayon sa Adamson. Kaya ako nag-compsci. Okay naman din. Nagamit mo nga eh. Nakita ko nagamit. Halo. Halo. As in, isa sa magandang course yung Comsci kasi alam mo, kunwari, parang hindi ka maging successful sa career mo, sa art career. Versatile din. Buhay ka sa art, sa Comsci eh. Ang dami opportunities sa computer ngayon. Sa technology. Buhay ka eh. Kaya, yan din dapat course ko. Comsci. Kaso yung pagdating ko dun, wala nang slot. Tapos, sabi sa akin, mag-shift na lang ako. Tapos nung nag-shift na ako, pinagbabawalan na ako nung university mag-shift daw. So, bawal pala daw. Pero hindi naman talaga bawal yun. Parang ayaw lang niya. Siguro ayaw niya mabawasan yung students dun sa department eh. Grabe. Yan, na-bad trip ako na yun. At sana, Comsci na rin ako. Sana hindi na ako nag-art. Kumikita na lang ako. Di ba pala, Sana kumikita na lang ako ng malaki. Pero yun nga yung naging ko ngayon. Kasi baliktad naman. Parang kahit na nag-compsci ako, kahit malaki kita talaga sa, halimbawa, sa coding, programming, hindi ko trip eh. Hindi talaga, hirap. More on design and ako eh. Ayun, pag napupunta ako sa computer related work, more on UI ako sa websites. Connected pa rin sa ginawa mo. Yun yung maganda eh. Tapos, tawag dito. Yun, di ba, nung naging Comsci ka, after ba nun, ano yung first work mo? Uy, may bago kaming merch para sa mga mahihilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin pero make it aesthetic. Makabayan pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! First work, diba? First work. Ano yung first work? First work. Kasi parang, tawag ito,
early senior high pa lang, nag-freelance work na ako eh. So ano na, tawag dito, nakakuha ka agad ng gigs mo, nakaka-gig ka. Ever since parang after high school, natripan ko na magawa ng kung ano-anong designs eh. Kaya nag-start na ako mag-gigs sa senior high. Galing din mostly ng clients ko sa Adamson din. Ayun. Kaya parang considering na first work ko ay sa Adamson na. Kasi ako ay parang naging editor ng Office of the President ng Adamson. Buong college ko. Ano tong editor ng... Ano siya? Multimedia editor. Okay. Sa graphics ng sa Adamson mismo na school. Then, parang mga tarpaulins pag may events ganun, tapos videos, presentations. Kita ko nga may mga logos ng mga... Ano ba, UAP ba yun? Hindi ako nagpa-follow NCAA. UAP. UAP. Hindi, wala kasi kaming ganun eh. Hindi kami kasali sa UAP tsaka sa NCAA. Iba ata sa amin eh. Sa State U. Iba yung ano. And mostly UAP events ng Adamson. Tapos yung ano pala, bago dun, yung nagda-drawing ka na talaga? Nung bata pa ako, trip ko na talaga mag-drawing ng kung ano-ano. And nag-start ako as traditional siya. Parang most naman sa atin, drawing ng bata. Pero ang medium ko din dati ay colored pencil tsaka pastels. Nagpasa ka ba sa Faber-Castell nun? Parang si Francis dati. Nagpapasa siya sa Hindi ako nagko-compete before talaga. Parang lang, trip lang, abi-abi. Tapos yun, parang drawn ka na talaga sa sa art. Sa arts talaga nung dati. Then nakita ko dito kasi 'di ba sabi mo nga nag-photo video ka. Ayun. Kailan ka napunta sa events? Kasama na rin ba sa mo nun? Ayun, nung college. Gigs. Mostly gigs ko talaga is for either photo, video, events, ganun. Or parang graphics. Walang arts. Wala talagang arts na gig. Parang, so parang more on siya? More on design and talaga. Mga ganun siya. Multimedia. Ayun. Doon nang galing yung Deadman actually. Doon ba? Ayun. Kasi, tutuloy ko na ito. Sige. Transition. Pero ayun, doon nang galing yung Deadman kasi parang for 4 years, ganun. Parang buong college ko, parang nag-focus ako sa work kasi. Kaya parang nawala yung artist side ko. Kaya siya Deadman kasi Dead Eman. Parang yung Eman na artistic side na pinatay ko before. Galing, kasi nga nawala kasi nag-focus ako sa design, ganun, sa ibang bagay. Kaya ngayon, kaya siya Deadman ngayon kasi parang binubuhay ko ulit siya ngayon. Baliktad no? Binubuhay mo yung... binubuhay ko si Deadman. Binubuhay mo si Deadman. Ngayon pala yun. Pero bago yun, di ba 19 MB muna yun? 19 MB na yung... May pangalan pa before X. Meron pa? Ano yung pangalan? Siya, left friend. French? Parang gano'n? Tas, mostly sa mga, sa mga videos sa YouTube. Mga pakul pang yung kunwari, di mo naintindihan parang... moniker. Alam mo, aangas eh. Kala mo, maangas, SARS. Sino yan? Parang... Then, tas yun, mostly sa events, ginagamit ko talaga yung 19 MB. Parang for corpo work. For... Tama naman. Commission work. Nakita ko ngayon sa portfolio mo, ESGS yun eh. Anong year ba yun? ESGS. Gusto rin sana pumunta nun eh. Madami ang ESGS, parang almost every year nagpupunta ako dun. Nag-skip lang ako na itong mga nakaraan kasi busy na. Pero mga around 2017, 2018. Lagi ka pala nandun sa ESGS. Mostly. Ano ba? May gaming ka ba?
Yes, nag-games din tayo. Mahilig din naman talaga ako sa games. Ayun. Ano nilalaro mo? Recently nilalaro ko na lang ay League tsaka Valo, ganun. Tapos Naglilig ka pala eh. Pwede tayo maglaro eh. canceran tayo sa League. Kaso TFT na lang ako eh. Ayun, TFT, Pang chill, yes. pang chill. TFT. Chill, Baka chill. na-trash talk na kita, di ba kaya? Grabe. Ano ang pangalan mo doon? Deadman? It's a dead man. Huwag niyo nanapin yung bano yun. Ay, hindi ko pa na-trash talk yun. Nata-trash talk ako eh. Pero yun, kasi kaya ako ma-attend ng ESGS din, tsaka mga parang nagpo-photog kasi ako ng ang trip kong photog dati ay cosplay. So yun, mga cosplay events, mga anime events. Kaya pala, nakita ko sila, sila Myrtle, sila, Sila Kits. galing nung, galing nung shots mo dun eh. Yung nakita ko yung kay Jinx, yung ginawa mong kay Jinx na Yes. animation. Ano yun, ikaw lang din nag-drawing ng mga elements doon. Hmm. Lang din lahat. Ang galing. Halo. Ito pala, share ko, ito yung isa sa mga nakikita kong versatile artist sa kagaya ni isa sa mga kilala ko. Kunwari si Nocturnal, isa yun. Grabing versatility nun sa styles, grabe. Ang lupit nun. Gusto ko rin siya mag-guest someday. Siguro Solid makausap yun. ko rin yun. Tapos ito si Deadman, ang galing din, grabe. Yung mga ina-animate niya, pati yung collaborations niya, parang malapit yung drawing niya dun sa artist. Ang galing. Kahit yung kay Tito Jobs, yung sa Duende. Nakita niya. Nakita ko yun eh. Alam ko, feeling ko, di naman siya pinakita masyado. Parang Hindi tinago pa nga namin yun. nare-release. Ay, hindi niya ba nirelease yun? Hindi pa. Nakita ko lang eh. Sabi ko, ang ganda nito. Lupit ah. Ginanamit niya yung Duende na PFP. Tapos sabi ko, kung ano yung style ni Tito Jobs, nakuha mo rin eh. Yung Yeah. mga Mga lines. lines, grabe. Sabi ko, lupit na ito. Tapos, sumunod yung dun sa Art Fair Philippines, ay hindi, yung kay Erickson muna. Yes, sa Isa Manila din pa. eh. Lupit din dun sa kay Aisun. Naging guest din natin yan. Hanapin niyo na lang din yung episode kay Erickson. So, lupit nun, yung style ni Erickson, halos inano mo din eh, parang inano mo dun sa style mo eh, galing. Pero alam kong ikaw gumawa. Yun yung maganda dun. Kahit nagagaya mo yung style nila, alam ko ikaw gumawa. Kaya lupit, sabi ko lupit na ito. Then yung isa pa, yung pinaka na-impress yung mga tao, yung kay Michael, sino ba? Kay Michael Froilan. Michael Froilan, Solid. na painting. Lupit, sabi ko. Napagalaw niya yung painting. Oil painting yun, di ba? Oil painting. Grabe, sabi ko oil painting. Tapos ginawa niya pa ng deeper layers doon sa AR, sa augmented reality, yung animation. Sabi ko, grabe, lupit na ito. Nakuha mo yung paano yun? Yung kunwari yung art style ni Michael Froilan, yung sa painting. Inaya mo yung textures talaga. Pag yun yung pinakamahirap na process sa animation pag collab kasi siyempre kailangan mo gayahin yung style at some point para ma-fill up yung spaces na i-animate. Kasi pag iwa-iwalayin mo siya So yun, buti nga may ngayon tag dito sa Photoshop yung mga fill. Yung generative fill. Buti. Tsaka yung content aware. Kaya mostly content aware ang gamit ko para ang gamit niyang ang reference niya yung mismong painting, hindi siya basta generated, kaya okay pa din. Pero yun, minsan fini-fill up ko talaga ng parang mano, grabe. Yung kay Rem din, na-animate mo yung niya. Lupit. Sabi ko, grabe talaga. Ayun pala, naging rin siya sa NCCA. Grabe, National, Culture, ano ba tawag doon? National Commission on Arts National Commission on Arts in Cultural, of Cultural Arts. Basta, yun, yung nasa Intramuros. Culture and Arts, yes. Grabe.
Lupit. Nun, bihira lang yung artist na makapunta doon, tapos kakolab niya si Remster. Remster Solid din. Bautista. Yun, may episode din kami. Hanapin nyo rin dito sa Di Na To Solid, Drawing. solid. Kaya, yun sabi ko sa inyo, sobrang versatile nito. Pati yung last nga, yung sa akin, tsaka yung collab namin, pinagalaw niya yung photo ko. Grabe yun, sabi ko, kahit yung hindi ka nag-over, kumbaga hindi mo siya in-over animated na parang parang nando ka, nag-stick ka dun sa photography talaga. Hindi mo siya na bago talaga. Kumbaga nag-stay talaga yung Yun din ang goal ko kasi talaga pag collabs, parang kailangan makita pa rin yung mismong artist. Hindi pwedeng gawa ko ng ganun. Oo. Kaya pag gusto ko na may gawa ko, parang ginagawa ko siyang part by part. Kaya di ba may part na sa akin, tas part na sa'yo. Part niya, galing. Ayun, sabi ni Maliksi, shoutout Maliksi, nanonood si Maliksi. Nanalo daw siya nung Okay. animated aswang. Ayaw nga. Siya ba, ano yung inanimate mo nun? Yung PFP niya. Ah? Kasi nag-raffle ako na ng parang animation dati sa sa aswang na kung sino mabuo na i-animate yung PFP nila. Lupit. So, sa mga viewers pala, kung hindi nyo alam si Aswang Tribe, isa siya sa pinaka-sikat na Web3 project. Talagang art-based yung niya, community niya, lupit. Hindi siya for hype or Ang ganda nung gawa ni Aswang. Based siya Love you, sa Aswang. Philippine mythology, yung collection niya. Tsaka sa folklore ng ibang bansa. Yung iba, may character siya sa ibang bansa. Ayun, grabe, sabi ko, lupit ni Deadman sa versatility. Iba yung niya. Paano yung process mo na? Di ba kunwari sa collaboration? Yan, para alam din nila. Nung tinanong kita nun sabi ko, paano yung nagiging process mo na pag nakikipag-collab ka, nagsasabi ba yung artist sa'yo na ito yung gusto ko or sarili mo? Usually, talaga tinatanong ko muna yung artist kung may gusto siya na parang gawin ko ganun specifically. Pag meron, edi okay. Tapos gagawin ko na yun. Tapos sasabihin ko na lang nalalagyan ko siya ng flavor ko pa rin. As Deadman, syempre. Kasi collab nga. Kasi yun pala yung difference. Kasi minsan, tawag dito, kapag purely sa kanya, parang purely idea niya lahat, ganun. As in, i-animate ko siya. Makakonsider ko na siya as commission na hindi na siya Gets. Kapag collaboration, may something pa rin na manggagaling sa akin. So yun, ang process is muna yung meaning ng gawa niya para sa kanya, tapos tsaka ko i-analyze yung gawa niya for me, kung ano meaning sa akin. Kasi yun, pinagta-tie up ko siya. Ganda no? Yung parang word na commission tsaka collaboration. Ganda nung definition mo dun na pagka sa kanya talaga lahat galing, commission na siya, hindi na siya collaboration. Galing. And mostly talaga ako mapapansin nyo lahat ng collaboration ni Deadman. Talaga, alam mong parehas talaga silang gumalaw dun na artist. Hindi mo siya masiseparate Kasi siya parang, ayun siya may sariling identity yung dalawang elements yung animation tsaka yung stills lupit. Tapos ito, balik tayo sa ito nga, yung sa pagiging freelancer and editor. Nung nag-start ka, parang doon na ba tumuloy-tuloy yun sa Adamson, yung naging editor ka? Naging word of mouth na lang ba na ito malupit to, unay niya siya, ganun. Nag-reach out ka sa iba? Totoo yun kasi meron akong tawag dito, yung head namin sa Comsci, para siyang gumawa siya ng multimedia team na nagigigs din sa labas. Ayun, shoutout sa'yo, Sir Edward, love you. Ayun. Siya yung nagdadala sa akin sa mga iba't ibang events, ganun, sa outside Adamson din, ng mga kakilala niyo, mga weddings, ganun, mga birthdays.
Kaya yun, tas nagtuloy-tuloy, parang nire-refer na ako na nire-refer sa iba't ibang lugar. Ayun. Ayos ah. So doon na parang doon nagsimula yung ano mo sa referrals din nung Mostly word of mouth din talaga. pero nung ano tawag dito nung patuloy na kasi sa freelancing kasi magiging sustainable lang siya kung patuloy kang magkakaroon ng clients or may Ng clients. retention clients ka. Mm. Paano kung ano ba yung ginagawa mong strategy as a freelancer na ikaw ba pagka naghahanap ka pa ng clients or lagi ka ba naghahanap ng clients or sila lang lumalapit sa'yo? Before parang naging umasa ako sa sa word of mouth tapos may parang clients na ako na paulit-ulit. Kaya okay na rin. Hindi na ako naghahanap. Pero ngayon kasi kaya hindi na rin ako naghahanap masyado ng clients kasi may parang contract work na ako Gets. currently. Kaya, pero pag panabago gusto ko maghanap ng client, yun, sa Twitter. Sa Twitter. O nga, malakas kasi sa Twitter sa'yo, no? Pag sa animations. Sa animations. Sobrang, siya, tawag dito, mabenta siya. Siguro nung hype pa ng NFTs, Yes. sobrang ka doon. Palong-palo eh. Palong-palo ka ba nun nung as Palong-palo rin ang animator? pagod. Palong-palo din yung pagod. Pero yun, yes. Ano yun? Kabilaan talaga yung sa'yo nun? Nung bullrun? Mga projects na di ko na pwede i-disclose kasi May tama ending. naman. Ending. Tama. Pero ayun nga, yung kinukuha ko mag-animate ka ng ganito, ganyan, parang pang trailer. Ayan, tas bayaran ka namin. Yun, tas pasulpot-sulpot, hanap dito, tas pag walang-wala sa Web3, tatawid ng Web2, balik sa mga events, ganun. Nag-events ka pa rin ba? Pag may free time actually, sumusulpot pa rin as tawag dito, parang subpotog, ganun. Parang assist, ganun. Dun sa pa rin, mostly coming pa rin dun sa multimedia team na Okay, gets. Adamson na yun. Sa pala, kunwari ikaw gagawa ka ng pyesa mo sa collab, or kahit ikaw muna, sarili mo, gaano katagal siya ginagawa? Parang paano yung workflow mo sa ganun? Pag sarili kong pyesa, matagal kasi matagal na yung paggawa ng mismong art tas i-animate pa eh. Oo nga, no? Pag, Animate mo pa? pag solo may matagal talaga. Hindi ako makapagbigay ng parang specific na type na gaano kahaba kasi syempre minsan nirarush din, minsan tinatamad din ako, ganun. Aminado naman ako. May mga times na nagpo-procrastinate din talaga ako, pero ayun, usually meron akong binibigay na sheet pag commissions naman. Usually may binibigay ako na sheet na tinatapos ko yung animation na pag simpleng animation lang within a week, ganun. 2 to 3 days. Ayun, parang depende siya sa complexity ba, no? Sa complexity ng gagawin eh. Sa buong career mo, ano yung pinakamahirap na na-animate mo na? Yung kay Sir Michael Rayla. Grabe. Yun talaga yung pinakamabigat na. Lupit din naman kasi yun. Yun, nabili yun, di ba? Yes. Nabili yun, di ba? Kasi alam ko may collector yata doon. Ayaw niyang tigilan yun eh. Parang naltawa siya sa AR eh. Ayun pala, pwede natin pag-usapan na yung AR, no? Ayun. So, yung AR or augmented reality, ito yung parang nakita mo siya in parang virtual space pero nakita mo siya live sa phone, sa screens. Kung parang meron siyang illusion na nandyan siya pero nandun lang siya sa phone mo. Na pwede ka mag-interact or pwede mo siyang tawag dito. Ayun, pwede ka mag-interact, pwede mo siyang galaw-galawin. Yung nagiging siya sa augmented reality.
And ikaw pala, bago pala tayo dun pumunta kay Sir Michael na ano, saan mo na discover yung AR, yung augmented reality? Ayun, AR, na-discover ko siya matagal na. Pokemon Go, ayun. Yun lang. Pokemon Go nga. Tapos sa college kasi nga, CompSci, nag-explore din kami ng ano, ng mga ganun, AR, VR, ganun. Ayun. Nakwento ko to nung Shared Humanity. Shared Humanity. Gumawa rin ako ng school project namin before. Bida-bida ako kaya gumawa ko ng magazine na may AR. Lupit Pero yun, Ano yun, may app ka? Ayun ang problema kasi ng time na yun, ako din gagawa mismo ng app. So ako nag-deploy tapos ano lang, parang share it mo lang muna tong APK para ma-install mo tapos review mo yung artwork. Ano siya, para siyang may animation siya na dumagalaw sa magazine. Meron, yes. Parang mga ito. videos, parang infographics. Uno ba kayo nun? Baka No, ano ba? Hindi uno ba? ko na Mamaya, matandaan. niruleta kayo, no? Hirap na hirap ka, tapos ruleta lang yung prof mo. Okay naman, okay Sad naman. ka dun. Ayun, no? Tapos, yun nga, mapunta tayo sa AR. Ang lupit ng AR ngayon eh. Yung sa mga hindi napapansin ng tao, sa viewers or sa listeners. Yung simpleng filter sa IG, sa TikTok, AR na yun eh. Baga, doon na tayo nag-interact sa phone mismo eh. Doon na tayo gumagawa ng sariling content based on AR filters. So, feeling ko yun yung magiging trend then in the future na may AR talaga yung mga bagay-bagay. Nag-start na tayo yung CryptoArt PH sa exhibitions. Yes. Ikaw ba, ano masasabi mo sa AR ngayon? Sa augmented reality? Paganda ng paganda yung technology. Tapos, syempre, mas accessible na rin yung mga bagay-bagay. Kasi, parang, nangyayari dyan, parang, AR and VR eh. Kasi yung VR naman yung sa Apple Vision. Apple Vision nga. Sobra. Pero, mas okay sa akin yung AR kasi, syempre, parang... Mas mura ba? Mas mura sa bukod phone. sa mas mura, tsaka sa phone. Tsaka feel ko pag kasi sa VR, parang ang sakit sa mata. Nakatry ka na ba ng VR? Yung yung dating VR na headset, yung nilalagay yung yung loob ng mga pa. Medyo Masakit nakakahilo, no? Nakaka-eye strain siya kasi pag matagal, kasi nasa harap mo talaga yung Screen. parang- Sobrang lapit eh. Parang, yan. Kaya mas okay yung AR. ayun sabi ni Maliksi, pag nauso yung smart glasses, mas lalong yayabong. Oo nga, mas lalong, parang ano ba to, ano nga bang company yun na may salamin na? Yung pwede na mag-picture, Yung ano yun eh, big company din yun eh. Na pwede na may camera. may camera na siya. Pwede ka mag-video, pwede ka mag... napag-usapan namin to nung sa mga artists sa Shared Humanity nung isang episode eh. Kalimutan ko yung pangalan. Basta, M ba nagsisimula? Wait lang. Yun, Ray-Ban. Ray-Ban. Meta Smart Glasses. Meta Smart Glasses. Ayun, Meta Ray-Ban meron na, sabi ni Maliksi. Yun no, grabe. Yun yung tinatanong namin paano pag naging gano'n na yung camera. Ang weird lang no, pag kukuha ka ng camera. Yes, narinig ko nga yun sa pad. Yung pipikit ka na lang, tapos makukuha na yung camera. Parang pag nag-blink ka mag-screenshot. Eye strain yung kalawan mo dun, pag gano'n. Ang lupit din. Yun nga, no? Parang after siguro yun yung magiging transition natin na sa ngayon siguro yung Apple Vision Pro ba tawag sa Apple Vision? Parang Apple Vision Pro. Tapos medyo pa siya. Maganda ni kahit pa paano eh. Kumbaga ang ganda na nung nila features nila. What more pa pagkatapos nung na siya. Na adapt na ng tao talaga.
Feeling ko ganun na mangyayari sa ads, sa lahat Hmm. ng posters, kahit sa experiences sa ano. Feeling ko may... Kasi, ano na eh, connected na sa digital world eh. Sabi ni Maliksi, parang smartphone. Dati nabutan ko novelty pa siya. Grabe. Sabi, no, ang bilis ng jump ngayon, lalo may AI ngayon. Sunod-sunod na. Ano ba yung museum na may napuntahan ka bang museum lately na may AR na? Hindi siya AR eh, pero yung projections. Oh, yung projections. Anong... Sa ano yun, sa Artin Island, tsaka yung, Mm-mm. di ba yung sa ano, Van Gogh Museum ata yan? Hindi ko Oo. napuntahan yun eh. Hindi ko rin napuntahan yung sa Van Gogh eh. So, yun no, parang ano eh, new experience na siya no sa Interactive kasi. mm. Yung kay Van Gogh gumamit sila ng AI para ma-animate yung ano, Yung mga old artworks. old artworks. Ano ba yung nakita mo na ano? Ano yung gusto mong mangyari sa AR? Parang ano yung nabivision mo? Sa AR, mostly na-vision ko siya, even before, parang na-vision ko siya as ano eh, as way of marketing din talaga, tsaka for infographics for it. Oo. Kasi yung mga, ano ba yung mga mapa, yung mga Oo, pag naliligaw ka. pag mapa, Hirap nun. and sobrang ano niya. Kasi hindi naman pwede lahat ng information i-print eh. Kasi syempre sobrang dami. Kaya mas okay na may parang AR na in a surface level may information, tapos kapag may AR pa, may additional information siya na makakatulong sa tao. Ang ganda nun. Kunwari, di ba, naka-smart glasses ka na. Tapos pag nakakonect yung Waze mo, may arrow na. It's in. Tapos pag dating mo sa kanto, sasaksakin ka ng hold Punta kayo Nakita dito ng sa- AR yun. Nakita ng AR yun. Di ba? May ganun, di ba? Ang ganda nun. Pagka kita mo na yung lines. Kasi sa smartphone, medyo maano ka pa eh. Tingin-tingin ka ng yung diretso na. Kita mo na sa salamin. Naisip ko may mga ganun sa Waze. Sa ano. Ang maganda doon, kunwari, di ba nasa ibang bansa ka? Tapos iba-iba yung language nila. And translation. Oo, matatranslate na. Parang hindi ka Meron na si hirapan. Google yun, di ba yung sa phone? Sa phone meron na. Pero medyo matagal eh. Di ba? Tatapat mo pa. Tapos, what if pag ganun na talaga nasa ano mo na? Sa smart Sobrang glasses bilis mo na. Di ka na maano. Isa pa sa gusto ko sana yung voice yung automatic na Yung voice Translator. translation. Meron na rin ganun eh. Meron na rin. Ay, meron sa Google Translate. Meron siyang, parang may nakita kong device eh. Nagta-translate siya ng ano. Sa Pero ChatGPT hindi- ata to eh. Ata. ChatGPT to. Naka-integrate ata kay ChatGPT. Yung galing dun eh. Parang nakikipag-usap ka ng language niya. Tapos sasagutin ka rin ng language niya. Wala nang language barrier. Lupit nun pag nangyari. Pili ko papunta na dun eh. Kaso hindi ko lang alam paano yung Madaming issues ngayon sa ChatGPT. So wag na muna natin Hindi na siya for the people. Hindi na siya for the people. For the na siya. Kita na. Yes. Ano pa ba? Yun, sa hindi na natin nakwento yung kay Michael Froilan. Ano yung nahirapan ka dun sa Ba't mo siya nasabing siya yung pinakamahirap? Kasi, si Sir Michael Froilan kasi talaga, fine artist talaga siya eh. Kaya yung concept niya, tsaka yung parang pyesa niya talaga, something na malalim talaga yung meaning eh. Kaya yun, medyo mahirap din talaga siya. Mahirap siya sa process ng conceptualization kung anong gagawin mo ng animation dun sa bagay-bagay. Kaya yun, buti naka-isip din ako ng story na magre-relate sa concept niya. Kaya naman ang importante kapag may ka-collab is yung talaga, nakapag-usap kayo about the artwork. Para makapag-share kayo ng ideas sa isa't isa. Ayun. Ganda nga nung ganun. Tawag dito. Ikaw ba parang ano yung mga most memorable collaborations mo ngayon sa career mo na
naisip mo ngayon? Tapos sino yung gusto mong dream collaboration? Kamusta mga mahihilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Ken Zero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakolab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga mahihilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. Someday. Memorable collab. Lahat memorable. Lahat para sa akin. memorable. Well, tutusin, konti pa lang naman din. Pero, Mm. ayun nga. Lahat memorable kasi may, after ng exhibit, may something ako na nakuha. Ganun. Mm. Yun naman yung importante. May something ka na natutunan. Ganun. Parang, nakuha din sa kapwa mo artist. Ayun. So, process. Tapos, dream collaboration. Diba? Tsaka iba-ibang medium diba? Parang Ayun, isa pa digital yun. art, Kaya, fine ano art, rin. photography. Iba-iba yung Maganda mag-explore ng iba't ibang iba-iba. Sa dream. Kahit foreign, sino, dream. kahit patay. Buhayin mo, diba? Dead man Hindi ko siya Binuhay, no? Dream collab. Wala pa ako in mind Basta looking forward ako kahit sino yung makakollab ko, kahit sinong artist dyan. Masaya ako kasi kapwa ko artist din Feeling ko pwede mo next music din no? Cover art, mga ganun. Ay, may, Meron Hindi. na. hindi ko pa muna sabihin. Meron na. Pero, May yeah. na. tama. Diba? Mga ganun Feeling ko magandang yun Gandang Meron ng collaboration yun. Intox. Intox na. Ayun. Tawag dito. Ano pa yung sa ano pala, last na, yung sa Luzon Art Fair. Ang ganda nung ginawa mo dito yung sa may kalendaryo. Kaya ginawa ko yung may araw-araw Yes. Kasi nakita ko, inino ko yung araw-araw dun sa, Sa likod. oo. Ano bang meaning sa'yo nun? Ano yan tawag dito. Kasi yung concept namin from the whole exhibit is paghilom. So, it's about healing. So, yun, healing, yun yung parang ways namin ng healing para sa iba't ibang perspective namin as artists. Saka yung mga personal experiences din. Ayun, itong pyesa kong to parang siya signifies na ayun, kung mapapansin mo parang ako yun ako yung skeleton tapos ako yung tinitignan ko sarili ko sa salamin. Tapos pinipaint over. Parang ang concept ko niyan is, alam niyo yung nagre-refurbish na mga lumang laruan. Yung mga nagre-restore. Ayun. Parang restoration siya of self through art. Ganun. Parang yun yung way of healing ko. Parang through art. Ganda. Ganda nun. Tapos yung ginawa mo 3D parang sa augmented reality. Yes. And Nagiging 3D siya. Effect. nag-explore na ako ng iba't ibang ways din sa AR. Feeling ko, di bale, after, siguro off-air na lang. Joke lang. Off-air na. Pero ang ganda nung patpatunguhan ng trajectory mo, yung parang, yung ginagawa mo kasi, hindi lahat may kaya niyan Kumbaga, bihira pa yung sa augmented reality, isa pa yun. Bihira pa yung gumagawa ng AR. Bihira pa yung gumagawa ng animation na katulad ng yung caliber mo ng animation. So, tapos napunta ka na sa art industry, sa art scene, sa fine art. Yung possibilities niya ang laki sa sobrang dami ng opportunities ng sa Ang laki niyang Kaya iniisip ko ang dami mong pwede pang kakolab na artist pa. Yun nga, tignan nyo lang yung gawa ni Deadman, sobrang lupit niya. Tsaka kung tutuusin nga, parang early pa rin ako sa stage. Kaya marami pa tayong kakainin bigas.
Kasi skeleton pa. Hindi pa siya nagkakalaman. Tawag dito. Yun nga, ano na lang, yung sa advice na lang sa aspiring artist na feeling nila yung passion nila is dead. Yun. Paano nila bubuhayin? Yan, yung mga ganun. Ayun, I think para sa akin, iba-iba kasi tayo ng way talaga kung paano mag-cope sa mga bagay-bagay. Kaya, pero ang masasuggest ko lang is like going back to what is really your purpose. Parang revisit mo yung old you. Parang check mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Kung gusto mo talaga kasi pwede mong gawin. Oo, totoo. Pag gusto mo talaga. Huwag lang illegal. Pero Sama na illegal para ano. Joke lang. Para mas mabilis yung angat. Pero yun, kasi, ayun, nung bata kasi talaga ako, dream ko na talaga maging artist din talaga. Ano ko pa nga nun, dati, parang nanonood lang ako ng Dragon Ball tsaka Naruto. Gusto ko mag-anime, gusto ko yung drawing ko yun, tapos gusto ko maging animator. And pag gusto mo talaga, push lang din, tapos maraming tawag dito, magkakaproblema ka sa time in a sense, pero if you wanna make it din talaga, bibigyan mo rin talaga ng oras. Kaya yun. Totoo yun yung ganun na ano. Kailangan talaga may oras ka tsaka yung effort mo. Mahirap talaga, pero pag gusto mo yung parang hirap mo mawawala dahil sa gusto mo . May paraan talaga na eventually mag-add up siya talaga. Pero mo, sino ba naka-discover sa'yo nun sa Twitter? Si Aswang. Si Aswang, no? Tapos si Tito Jobs na. Ano ba yung first time mo bang inanimate yung PFP, yun na yun? Parang nakita ka na niya. Late na ako nun sa minting ng Aswang. Parang nag-humble ng mga whitelist. Kaya naisip ko mag-animate. Yung animation ko nga nun, parang yung logo lang ata ng Aswang. yung mata. Ganda pa rin naman Sabi ko, maganda pa rin Ayun, tapos sabi ko, nagtuloy-tuloy na. Tapos, nag-animate ako ng mga PFP nila. Tapos, na-discover na ako ni Aswang. Featured artist ka na. Lupit din naman kasi talaga. Nag-evolve yung style ko din. Lupit. Tapos isa pa sa ano yung pinaka-drawing mo ngayon sa buhay mo ngayon na parang ito yung gusto mong maabot marating? Ano ba? Hirap na. Parang tinanong ka sa trabaho na what do you vision yourself 10 years from now? Ayaw yung ganung tanong Tawag dito. Hindi, ano ba yung parang isa sa gusto mong goal ba? Parang ito gusto ko gusto mong mangyari sa akin. Pinaka-goal ko is sana talaga masustain ko pa rin to. Mapagpatuloy ko pa rin. Kahit saan ako dalhin, basta matuloy ko yung art ko. Dinala ka sa no? Safe na pala dinala. Yun, basta sana matuloy ko lang din talaga. Kasi sayang, nandito na ako Kaya, yun na lang parang sana na lang kayanin ni Deadman. lalo. Yun talaga, parang ang kailangan talaga ng isang artist, lalo sa Pilipinas, is endurance talaga na kayanin mo lahat. Gaano ka tatagal sa eksena. May in a sense, may parang totoo, may pagkatotoo rin talaga yung tawag dito. Hindi siya sustainable Totoo naman talaga. Totoo din talaga. Kaya luckily ngayon napagsasabay ko naman yung design tsaka art. Kaya naman ang importante. Nasa-separate mo ngayon, galing. May work pa din. Ayun, kaya yun ang pinakamalaking drawing ko ngayon. Sana matuloy-tuloy ko lang talaga. Ay, ano ba? Naisip ko nga kung gagawa ka ng wala lang, parang naisip ko yung pop mart. Kasi di ba medyo yung pop mart? Kasi yung mga skull, Binabasa mo yung utak ko.
na ano mo na ba? Yung sunod na pyesa ko. Yun pala. Ang ganda nun. Promise, parang nagkaroon ka ng character na ano, tapos may Off-air na, off-air. off-air na pala. Baka makuha nila, no? May ganyan din kaming conversation ni ano eh. Sabi ko, sige, off-air na lang, sige. Kasi sabi niya, ay, paano mo naisip yun? Maya na, sabi. Ayan, so yun, isa sa, ano ko yan. So, yun siguro, no, isa sa pinaka magandang drawing yan na tuloy-tuloy talaga yung isang artist na hindi mo rin kasi masabi sa buhay, kahit naman saan eh. Kahit di ka artist, kahit hindi ka, chef ka or something. Basta tinuloy-tuloy mo or content creator ka. Tuloy-tuloy ka lang tapos pag biglang nag-viral or biglang may natamaan na market, doon na siya eh. Tapos ang problema mo na lang din is how to sustain yung momentum pati yung virality mo. Ayun, sabi ni Maliksi, totoo, mahirap mag-sustain. Best of luck and more power sa pagpursige sa Art Deadman. Ayun, salamat Maliksi. Grabe. Ganda nun. Di ba yun talaga, pinakakalaban natin is sustainability, yung patience. Minsan sarili lang din yung kalaban. Ganun. Ganun talaga, madami kang pagsubok eh. Bago ka makarating doon sa point na gusto mo. Kasi lahat naman ng kahit tignan mo yung mga artist na magagaling ngayon. Hindi naman sila dumating dyan ng Hindi naman bigla-bigla. Oo, kahit yung mga artista sabi mo swerte lang, maganda lang. Hindi eh. Dumaan din yan sa sa dami auditions, may process pa din talaga. Tapos yung iisipin mo na lang ba na parang ikaw ba kaya mong daanin yung process na yun? Na kung ano yung tinatamasa nila ngayon, kaya mong danasin yun behind dun saan, di ba? Dun mo siya isipin. Ano yung gusto mong, ano yung masasacrifice mo beyond that sa nataas na dating, nadatnan mo man. Nagiging Bisaya or nadatnan mong journey ngayon sa ayun, any promotions or mga ba yung mga projects mo ngayon na gusto mong i-promote sa ating show ngayon? Nanonood tayo ng 8K viewers. 8K Hindi ko alam kung pwede pa yun eh. Basta yun, abangan nyo na lang sa mga Crypto Art PH exhibits kung saan man tayo dadalhin. Oo nga. Ayun lang naman. Crypto Art PH. Tsaka follow nyo rin si Deadman sa IG tsaka sa Twitter. Ang gaganda nung gawa niya. And if bahala na kayo mag-usap if may papagawa kayo sa kanya. Kayo na bahala dyan. Oo. Basta hindi siya busy, game niya. Totoo. So, yun siguro, no? Dun muna natin tatapusin kasi may pag-uusapan kami off. Yung mga excited sa off. May plan pala. So, yun, no? For more exclusive updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, X, IG, Spotify, Shopee, may merch kami, YouTube, and ano pa ba? Playback. Ito, yung Playback, yung pinakabago namin. So, feel free to follow yon. Tapos yung merch namin, ubusin nyo na. Sana talaga. Marami pa kami merch doon. Iba-ibang artist kada release. And para maka-release kami. Ang dami ko pang lineup sa na artist. So, pag na-sold out na isa, magpa-produce na kami ulit ng bago na merch. And siguro medyo ako ngayon medyo iniisip ko yung vision ng merch mag-iiba tayo pero pa rin siya, collaboration siya with artist pa rin. So, yun no. So, dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Ayun. Salamat guys. Salamat Deadman sa pag-guest. Ayan, Thank grabe. you guys. Salamat Thank sa you, viewers. Salamat sa pakikinig. Ayun, malapit na pala Halloween. Saktong-sakto si Deadman yung guest natin. Ayoko na yung yung ng horror. Pakinggan nyo na lang yung kay Lalay tsaka kay Angelica. Natakot ako dun
Ayoko na maulit. Break muna tayo sa horror na mga scary stories. O, pakinggan nyo na lang yung stories dun, kaya bakit ayoko na gumawa ng horror episodes. So, kayo na lang bahala makinig dun sa episode namin with Lay and Angelica. And meron din kay Natarki. So, yun. Nung kay Natarki nga, medyo na-trauma na ako eh. Tapos inulit ko pa kay Lale. So, yun. Kayo na bahala. Saktong-sakto sa Halloween. Yung merch natin, tignan nyo. Follow nyo si Deadman. Follow nyo yung Day na to Drawing. And yun lang. Dahil dito sa Day na to Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Bye guys! Salamat sa viewers. Salamat kay Deadman. Salamat sa lahat na nanood. And yun. Salamat guys.